Para sa mga mahilig sa mga kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Sitio Pangil. Pasukin ang nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Like and subscribe. Sitio Pangil. Chong, labas lang ako saglit. Di ko gusto mga nakikita at naririnig ko rito eh. Papahangin lang ako. Bahala ka. Pero ipinapaalala ko lang sa iyo, Ente. Huwag kang gagawa ng kahit anong pwede mong ikapahamak. Naintindihan mo ba? Nakita ko kung gaano pa rin kalagkit ang tingin sa iyo ni Mariana. Ikinasal na siya, kaya... Wala ho akong gagawin, Chong. Kayo naman, no? Bakit makasi sinama niyo pa ako rito? Hindi ko naman gustong dumalo sa handaang to, kung tutuusin. Alam mo kung ano ang dahilan ko, Enteng. Makinig ka at sumunod ka na lang. Para na rin sa ikatatahimik ng mundo nating lahat. Sige na, Chong. Huwag na ho kayo mag-alala. Magpapahangin lang talaga ako sa labas. Ang kulit naman ito ni Chong. Kanina ko pa gustong hanapin kung nasaan yung matamis na amoy na yun eh. Kanina pa humahalimuyak sa hangin. Ay, sinasabi ko na nga ba't naliligaw na nga ako. Ilang beses ko na nadaanan tong punong to pero pabalik-balik lang ako ah. Diyos ko, naiingkanto niya yata ako. Ano nang gagawin ko? Tumidilim na. Siguradong wala na ako masasakyan pa uwi nito. Ay, tiyang naman kasi. Sabi marami daw customer sa baryong to eh. Wala naman palang katao-tao dito. Sino pagbebentahan ko nitong mga herbal medicines na to? Mga lamok? Kainis. Ah, teka. May bahay pala doon? Di ko agad napansin yun ah. Ba't kasi nasa gitna ng talahiban? Kasong taas ng bakod. May tao kaya doon? Teka nga, at masilip. Mukhang maraming tao sa loob. Parang may handaan. Sakto! Uy, ang laki pala talaga ng bahay na to. Di halata sa malayo kasi natatakluban ng mga puno talahib. Pero sabi ko na nga ba, may handaan na nangyayari sa loob eh. Pwede kaya ako makikain? Kumukulo na talaga itong sigmura ko. Sino ka? Tanong sinisipat-sipat mo dyan sa loob ng bakuran ko. Sus Mariusep naman ho kayo, tatang, nanggugulat kayo. Ba't bigla na lang kayo sumusulpot? Ay. Hindi ka taga rito. Hindi mo ba alam na bawal ang dayo sa lugar na to? Mukhang nagkamali ka yata ng napuntahan. Amang, sino yung babae niyan? Anong ginagawa niyan dito? Mukhang dayo. Ho? Hindi naman ho ako dayo. Nagkakamali ho kayo. May kasama ho ako. Isa ho sa mga bisita nyo rito, kaibigan ko. Dito ho yung may kasalan, ang sabi niya kasi, sumunod na lang daw ako sa kanya. Sinungaling! Sino naman ang mag-iimbita sa iyo sa handaang ito? Gayong kasal ito nitong nag-iisang anak ko. Ako. Ha? Ikaw, Enteng? Ikaw ang nag-imbita sa babaeng ito? Ako nga ho, Apo. Pasensya na ho kayo. Hindi ako nakapagsabi. Nakaligtaan ko kasing banggitin na gusto kong isama ngayon ang nobya ko dahil gusto kong ipakilala siya sa inyo. Ha? Anong... Bakit ngayon ka lang? Kanina pa kita inaabangan dito sa labas. Akala ko hindi ka napupunta. Magtatampo na sana ako sa'yo. Ha? Teka kuya, kung makaakbay ka naman, sino ka pa? Nakisakay ka na lang. Mapapahamak ka kapag hindi ka umayos. May nobya ka na pala. Mukha naman palang wala na akong dapat na alalahanin tungkol sa inyo ng asawa ko. Yun nga mismo ang dahilan kaya dinala ko rito ang nobya ko, Ingong.
Gusto kong siguraduhin sa'yo na wala akong balak na makipag-agawan kay Mariana. Ay mabuti at nasabi mo yan kaagad, Enteng. Muntik nang humabol sa handaan ng nobya mo kung nagkataon. Ano bang pangalan niya? Pwede bang ipakilala mo naman siya sa amin ngayon? Ligaya. Ligaya ang pangalan ko. Magandang gabi ho sa inyo. Enteng, mahal ko. Pasensya ka na kung nahuli ako ha. Ang hirap naman kasing hanapin tong lugar na to eh. Di mo naman kasi sinabing liblib pala to masyado. Ang layo na ng nilakad ko. Gutom na tuloy ako. Kung ganon, bakit hindi mo imbitahin yung nobya mo sa loob para makakain, Enteng? Sige ho, Apo. Susunod na ho kami kaagad sa inyo sa loob. Wala na sila. Pwede ko nang alisin yung pagkakaakbay mo sa akin, kuya. Kuya? Akala ko ba ako ang mahal mong si Enteng? Uy, sinakyan ko lang naman yung sinabi mo, no? Natakot kasi ako dun sa dalawang mamang yun. Para kasing sa mga tingin nila sa akin kanina. Gusto na nila akong sakmalin. Salamat na nga lang, dumating ka. Mabuti na lang din at nakiayon ka sa akin. Kung nagkataong hindi, pareho tayong malilintikan. Bakit ba? Sabi sa akin ni Tatang kanina, bawal daw ang dayo rito. Hindi ko naman alam. Naligaw lang naman ako eh. Naglalako kasi ako nitong mga herbal medicines na paninda ng tiyahin ko. At sa kalalakad ko, dito na ako napadpad. Kaso, nakalimutan ko yung dinaanan ko kaya hindi na ako makaalis. Kanina pa kaya ako pa ikot-ikot sa lugar na to. Ganun ba? Napakaswerte mo naman pala at nakita kita. Ha? Ano hindi mo sabihin? Wala kang ideya kung anong klaseng lugar tong napuntahan mo, Ligaya. Delikado rito. Hindi mo ba alam? Bakit nga? Yung mag-amang nakausap mo kanina. Sila ang may-ari ng buong lupain ito. Kaya nga walang ibang nakatara dito eh. Malupit ang mag-amang yan, Ligaya. Lalo na sa mga dayong katulad mo. Sa lahat ng napapadpad dito, walang ni isang ligtas pang nakakauwi sa kanila. Kaya nagtataka talaga ako kung bakit dito ka pa nagpunta eh. Diyos ko po, hindi ko kasi talaga alam eh. Taga-kabilang syudad pa kasi ako. Ngayon lang naman ako nakapunta rito dahil laki Maynila naman ako. Sus Yusef, bakit pa kasi? Ano ba talaga meron sa mag-amang yun? Mga sindikato ba sila? Mga mamamatay tao? Hindi. Teka, wag mo na lang pala sagutin. Mas kukunting alam ko, mas ligtas ako. Mabuti pa uwi na lang ako. Sige na, Enteng. Salamat uli sa iyo ha. Aalis na ako. Teka, sandali. Bakit? Hindi mo pwedeng gawin yan, Ligaya. Pasensya ka na. Pero kailangan kitang pigilan. Nakita ka na kasi nila eh. Sa pagkakataong ito, lalo ka lang mapapahamak kung lalayo ka pa sa tabi ko. Ano ibig mo sabihin? Kailangan mong manatili rito ng 3 araw hanggang sa matapos ang buong seremonya ng kasal. Di ka pwedeng basta na lang umalis ngayon. Dahil sigurado akong ipapahabol ka lang ng Apo Goryong sa mga tauhan niya. Ano? Ba't naman ako ipapahabol? Wala naman akong kasalanan sa kanila. Hindi pwedeng hindi ako uwi, Enteng. Hanapin ako ng... Pasensya ka na, Ligaya, pero wala ka na talagang ibang pagpipilian eh. Kung ayaw mong mapahamak at hindi na makaalis pa sa lugar na to, sumunod ka na lang sa akin. Enteng naman, huwag mo naman ako takutin, please. Uuwi na lang ako. Ano pa? Bitiwan mo nga ako. Huwag mo ako akbayan. Ligaya, makinig ka sa akin. Pasimple kang lumingalinga sa paligid. Sipatin mo ang mga punong nakapalibot sa atin. Malalaman mong kanina pa may mga matang nagmamasid sa'yo sa malayo. Enteng, Diyos ko. Bakit may mga nakasampang tao dyan sa mga puno? Kanina pa ba sila dyan? Oo, kanina pa nila tayo pinapanood. Pero huwag kang mag-alala.
Masyado silang malayo sa pwesto natin, kaya hindi nila tayo naririnig. Uy, Mahihina ang mga tenga ng mga yan. Pero matatalas ang kanilang pakiramdam. Kaya kung pwede, huwag kang kumilos ng kakaiba. Halika na, sumunod ka na sa akin sa loob. Pagbati para sa lahat, lalong-lalo na sa butihin nating narrator. Ganon din sa mga kapwa ko tagapakinig sa napakahusay na programang ito. Tawagin niyo na lang po akong Mutya, isang bagong subscriber na naisipang magbahagi rin ng mga kwentong kababalaghan sa inyo. Dati akong basurera noong araw sa Maynila, bago ko narating ang kung anumang estadong meron ako ngayon sa buhay ko. Dahil sa trabaho kong yon na madalas ay nag-aata sa aking manatili sa lansangan, marami akong naipong mga kwentong sigurado akong magugustuhan din ninyo. Gaya na lang ng kwentong ito ng isang dating kakilala ko na itago na lang natin sa pangalang Ligaya. Si Ligaya ang may-ari ng karinderyang paborito kong tambayan noon sa isang lugar sa bandang Ermita. Matanda na siya nang magkakilala kami pero malakas pa naman para magbenta ng masasarap na ulam. Kaya naging regular na customer niya ako noon. Isang beses na nakakwentuhan ko siya ay nabanggit niya sa akin ang tungkol sa karanasan niyang ito sa kanilang probinsya noong kanyang kabataan. Nangyari ito nang minsang maligaw siya habang naglalako ng herbal medicines na paninda ng kanyang tiyahin sa isang liblib na baryong noon lamang din niya napuntahan. Napadpad siya sa isang lugar na kasalukuyan noong may nagaganap na handaan. Isang kasalan kung saan hindi niya akalaing mararanasan niya ang pinaka nakakakilabot na pangyayaring ito sa kanyang buhay. Enteng, saan ba tayo pupunta? Kanina pa ako naiilang eh. Ang sasama ng titig sa akin ng mga taong nadadaanan natin dito. Huwag mo silang pansinin, Ligaya. Diretso lang ang tingin. Huwag kang aalis sa tabi ko, ha? Kumapit ka lang sa braso ko. Oo, okay. Pero ang wiwirdo ng mga tao dito. Bakit ang pupula ng mga mata nila? Kakaiba rin ang mga itsura. Walang gitling sa gitnang itaas ng mga labi nila. Yung iba naman sobrang payat pa at ang hahaba ng leeg. Enteng, natakot na ako sa kanila. Umakto ka lang ng normal, Ligaya. Ipapaliwanag ko sa'yo lahat kapag ligtas na. Halika, dito tayo. Hindi na sumagot pa si Ligaya ng mga sandaling yon sa binata. Nagpatuloy sila sa pagpasok sa loob ng property. Nakalaunan ay napag-alaman niyang isa palang hindi naman kalakihang compound. Nilampasan nila ang malaking bahay na siyang nasa pinakaharapan ng lugar at dumiretso sila sa likuran nun kung saan merong ilang mga maliliit ngunit magkakatabing kubo o kamalig na mukhang nagsisilbing tuluyan ng mga bisita. Huminto sila sa tapat ng isa sa mga yon. Halika, pasok ka. Sige. Ibaba mo na lang muna yung bag mo dyan. Isasara ko lang itong pinto. Matapos isara ng mabuti ni Enteng ang pintuan, nakita niyang dumiretso ito sa maliit na bintana. At saglit na sumilip muna sa maliit na siwang noon bago siya nito muling hinarap. Dito muna tayo sa kwartong tututuloy sa loob ng 3 araw. Mas ligtas kasi kung palagi kitang kasama. Mas mababantayan kita. Ikaw na lang ang gumamit ng papag para naman komportable ka. Dito na lang ako higa sa sahig. Sige, salamat. Anong iniisip mo? Hindi ko rin alam eh. Sobrang bilis ng mga pangyayari. Kanina lang, naglalako ako ng mga paninda ni Chang tapos ngayon, namalayan ko na lang na naipit na ako rito sa loob ng lugar na to. Naniwala man lang akong kakilala. Gusto ko lang umuwi, Enteng. Hindi ba pwedeng ihatid mo na lang ako sa amin ngayon mismo? Sige na, nakikiusap ako sa'yo. Pasensya ka na, Ligaya. Pero hindi ko talaga pwedeng gawin yon.
Alam kong takot ka. Pero kapag nagpumilit kang umalis ngayon, hindi na kita matutulungan. Ang pwede mo lang talagang gawin ngayon ay pagkatiwalaan ako. Sa puntong ito, kahit di mo ko kilala, ako lang ang kakampi mo. Diyos ko naman kasi. Bakit ba dito pa ako sa lugar na to napadpad eh? Uulitin ko, Ligaya. Magtiwala ka lang sa akin. Hindi kita ipapahamak. Basta sumunod ka lang sa lahat ng sasabihin ko. Magiging ligtas ka hanggang matapos ang 3 araw. Ano ba kasi talagang klaseng lugar to, Enteng? Bakit ang weirdo ng mga tao rito? Lalong-lalo na yung mag-amang yun. Paanong hindi magiging weirdong mga yon? Hindi naman sila tao. Ha? Anong hindi tao? Ano sinasabi mo? Itong lugar na napuntahan mo, lugar ng mga aswang ito, Ligaya. At hindi rin ordinaryong handaan ang nagaganap dito ngayon. Dahil kasalan nito sa pagitan ng isang aswang at ng babaeng inialay sa kanya para maging una niyang asawa. Anong sabi mo? Aswang? Niloloko mo ba ako? Hindi. Pero ikaw na rin ang nagsabi, Ligaya. Weirdo ang mga tao rito. Mapupula ang mga mata nila. Walang gitling sa gitnang itaas ang mga labi. May payat at mahahaba ang leeg. Bukod dun, hindi mo ba napansing ang ilan sa kanila? Matutulis ang mga buto sa balikat. Makikintab din ang mga balat nila. Sa tingin mo ba, normal lang yun? Doon na parang biglang binuhusan ng malamig na tubig si Ligaya. Bigla niyang naalala ang itsura ng mga taong nadaanan nila kanina. Halos magtayuan ang lahat ng balahibo sa katawan niya habang unti-unting gumagapang ang takot sa kanyang sistema. Kalma lang, Ligaya. Hindi naman lahat ng nandito aswang. Hindi lang ikaw ang normal na tao rito. Isa pa, nandito naman ako. Alam nilang kilala kita. Kaya nga nang makita kong kinakausap ka nila kanina sa labas, nilapitan ko kaagad kayo at sinabi kong nobya kita para hindi ka nila galawin. Pasalamat ka na lang talaga at saktong lumabas ako para magpahangin. Kung sa bagay. Salamat nga pala kanina. Walang anuman yon. Gayahin mo lang kung paano kami umakto. Lalo na yung mga kamag-anak ni Mariana na matagal nang nagsisilbing alipin ng mga aswang simula pa noong araw. Si Mariana, siya yung sinasabi mong alay? Siya nga. Na dati mong nakarelasyon? Ha? Natandaan ko kasi sinabi yung kanina nung isa sa mga nakaharap nating lalaki, yung ikakasal. Ano nga ulit ang pangalan niya? Imong. Imong ang tawag sa kanya. Pero Asimo ang tunay niyang pangalan. Siya ang nag-iisang anak ni Apo Goryong, ang pinuno ng angkan. Asimo? Bantot naman ang pangalan ng karibal mo. Mukhang ayos ka naman pala eh. Nakakapagbiro ka pa sa kabila ng mga nalaman mo. O kaysa naman mabaliw ako rito, no? Dadaan ko na lang muna sa biro tong nararamdaman kong takot. Total, sabi mo, di mo naman ako pababayaan, di ba? Enteng, mga kuka. Ihatid mo ako ng buhay sa amin pagkatapos ng 3 araw, ha? Oo, pangako ko yun sa'yo, Ligaya. Sa ngayon, kumain ka na lang muna. Eto, may inihaw na manok akong tinakpan dito. Eto na lang ang kainin mo para, alam mo na, makasigurado tayo. Bakit? Yung mga pagkain nakahain ba kanina sa labas, hindi ba pwede yun sa normal na tao? Huwag ka na sana magtanong ng mga bagay na lalo lang makakapagpadagdag sa takot mo, Ligaya. At para makasigurado ka pa, eto. Kalamansi at asin? Oo. Pisaan mo yung pagkain mo para masigurado mong manok nga talaga yan. Yung kalamansi kasi,
Mabisa talagang pang-alis yan ng tagabulag. Kapag pinisaan mo niyan ang isang pagkaing inihain sa'yo, ilalabas niyan kung yung pagkain bang yon ay para sa tao o para sa aswang. Hindi maintindihan ni Ligaya kung bakit gano'n na lang kabilis siyang nagtiwala kay Enteng ng mga panahong yon. Basta pakiramdam niya ay ligtas talaga siya sa pangangalaga ng binata. May kakaiba siyang nararamdaman sa loob niya. Habang magkasama sila ng mga sandaling yon, para bang matagal nang kakilala ng puso niya si Enteng na isang mistiso, matangkad at gwapong binata. Nabusog ka ba? Oo. Salamat, Enteng. Buti naman kung ganon. Siya nga pala, mamaya, kapag may nag-alok sa'yo ng pagkain sa labas, magalang kang tumanggi. Sabihin mo, nabigyan na kita ng pagkain kanina, kaya busog ka na. Bukod doon, mas makakabuti kung iiwas ka sa mga nilalang na magtatangkang lumapit sa'yo kung sakali. Lalo na sa mga lalaki, baka kasi makusunadahan ka, mahirap na. Maganda ka pa naman. Anong maganda? Bolero ka rin, no? Hindi Maganda ka talaga. Pero isa pa nga pala, Ligaya, kung sakaling may mga kakaibang bagay kang mapapansin mamaya, pilitin mo sanang wag na lang magkomento o magbigay ng reaksyon doon. Kahit ano pa yon. Naiintindihan mo ba? Oo. Pero, teka Enteng, ang ibig mong sabihin, kailangan natin lumabas mamaya? Oo May kailangan kasi silang dasalan. Kaya kailangan din nating dumalo doon sa seremonya. Dasal? Nagdadasal din pala mga aswang? Naniniwala ba sila sa Diyos? Oo naman. Baka nga mas naniniwala pa sila sa kanya kaysa sa ibang normal na tao Walang aswang na hindi naniniwala sa Diyos, Ligaya. Sasagot pa sana si Ligaya kaya lang ay bigla siyang napatalon at napakapit sa braso ni Enteng nang magulat siya sa sunod-sunod na katok na mula sa labas ng kamalig. May kumakatok. Enteng, ang tsupiping mo ito. Buksan mo ang pinto. Sino yun, Enteng? Huwag kang mag-alala. Tiyo ko yan. Sandali at pagbubuksan ko lang siya. Naglakad si Enteng palapit sa pinto at binuksan yon. Isang may edad na lalaking malaki ang pagkakahawig kay Enteng ang biglang pumasok at halata ang naging gulat sa mukha nito nang makita siya. Totoo nga ang sinabi sa akin ni Asimo. Nagdala ka nga ng babae dito. Anong naisipan mo at ginawa mo yan, Enteng? Gusto mo bang mapahamak dito yung nobya mo? Napakamot ng ulo si Enteng pero mabilis nitong ipinaliwanag sa tsuhin ang totoong nangyari at kung sino ba talaga si Ligaya. Kung ganon, hindi mo talaga tunay na nobya itong lalaking ito. Hindi ho. Nakakaawa naman siya kung hindi mo siya naabutan kanina. Maswerte ka, Ineng. Kung nagkataon, isa ka na sa mga kailangan naming dasalan ngayon. Ano ang ibig niyo sabihin? Chong, huwag niyo naman ho siyang takutin lalo. Aba, bakit Enteng? Sa tingin mo ba kapag nakita niya kung ano ang dadasalan natin sa labas, hindi siya matatakot? Mabuti nang ihanda mo na ang loob niya ngayon pala para hindi tayo magkaproblema mamaya. Nag-aalala lang ako para sa kanya. Biglang nahigit ni Ligaya ang sariling hininga dahil sa sinabing yon ng tsuhin nito. Lalo na nang makita niyang maging si Enteng napabuntong hininga na lamang.
Sa tono kasi nito parang seryoso at nakapangingilabot talaga ang pwede niyang matuklasan mamaya. Kung ano man yon, mukhang kailangan niya talagang ihanda ang kanyang sarili. Tulala tuloy siya hanggang sa lumabas na ulit sila sa kamali ng tsuhin ni Enteng. Nasa kabilang kamalig lang ako. Maya-maya, lumabas na kayo dahil magsisimula ng pulong. Sige, Ochong. Enteng, tandaan mo ang mga sinabi ko sa iyo. Huwag kang gagawa ng kalokohan. Enteng, pwede bang pakiabot mo sa akin yung bayong ko? Ayan o, pinatong ko sa tabi ng pinto. Eto, Oo. Salamat. anong hinahanap mo? Eto. Ano yan? Herbal medicine din ba yan? Bakit ang baho? Ang sakit sa ilong. Ha? Wala namang amoy Pero hindi ko alam kung anong tawag dito Basta kasama to sa mga binibenta ni Chang. Agua bendita to na hinaluan ng kamanyang at 7 buto ng kalamansi, dahon ng alagaw, at saka luya. Sabi niya pantaboy daw to sa masasamang elemento. Kaya magsasalin ako sa maliit na bote para makapagbitbit ako sa labas. Ganun ba? O siya, sige. Mukha namang epektibo. Gawin mo na yan tapos lalabas na tayo. Huwag na nating hintayin may isa pa sa kanilang sumundo pa sa atin. Matapos makapagsalin ng pangontra sa maliit na boteng nakakwintas sa kanya, sumunod na si Ligaya kay Enteng palabas sa kamalig. Kumapit agad siya ng mahigpit sa isang kamay ng binata na hindi naman nagreklamo sa kanyang ginawa. Ang totoo ay nigpitan pa nga nito ang pagkakahawak ng mga kamay nila na para bang binibigyan siya nito ng kasiguruhang magiging maayos ang lahat. Ang daming tao dito sa labas, Enteng. Pagsisimula na kasi ang dasal. Ihanda mo sarili mo, Ligaya. Kahit anong makita mo, pilitin mong tibayan ang dibdib at sikmura mo. Dito na lang tayo sa dulo pumwesto para medyo malayo tayo sa kanila. Maraming napansin si Ligaya sa paligid. Una na doon ay ang pabilog na porma ng pwesto nilang lahat sa malawak na bakurang yun na katapat lang ng mga kamalig. Sa pasimpleng paglibot pa lang ng tingin ni Ligaya sa paligid, nakilala niya na agad kung sino sa mga nasa labas ang normal na tao at kung sino ang mga hindi. Nasa gitna ang mga aswang, mga walang suot na pang-itaas kahit yung mga babae. Ang tumatakip lang sa nakalantad nilang mga dibdib ay ang mahahaba nilang buhok. Mga nakayukod sila, na para bang meron nga silang dinadasalan mula doon. Mga naguhukay ng lupa sa pinakagitna ng pabilog nilang porma. Pipigilan sana siya ni Enteng nang makita nitong sinisipat niya kung ano ba yon, pero huli na. Nanlaki na ang mga mata ni Ligaya sa kanyang nakita. Diyos ko po, mga pugot na ulo ba yun ng tao, Enteng? Kumalma ka, Ligaya. Huwag kang sisigawan. Bakit may mga pugot na ulo? Diyos ko po, ilayo mo ako! Ilayo mo ako dito, Enteng! Nagulat na lang si Ligaya nang maramdaman niyang biglang lumapat sa mga labi niya ang labi ni Enteng. Pinigilan nito ang akmasana niyang pagsigaw sa pamamagitan ng paghalik nito sa kanya. Mga ilang segundo rin bago nito pinakawala ng labi niya. Buti na lang at mukhang walang nakapansin sa ginawa nito. Bakit mo ginawa yun? Pasensya ka na. Mahahalata kasi nila pag tinakpan ko lang ang bibig mo gamit ang kamay ko. Sabi ko naman kasi sa'yo, huwag kang sisigaw. Sino man namang hindi mapapasigaw dun? Dinadasalan nila yung mga pugot na ulo, Enteng. Pagkatapos silang kainin ng mga katawan. Alam kong nakakatakot ang nakita mo, Ligaya. Huwag ka na lang tumingin doon. Sa akin ka na lang humarap. Ako na lang ang titigan mo.
Hinawakan pa ni Enteng ang magkabilang pisngi niya at tinitigan siya nito ng mata sa mata. Hindi ko maalis sa isip ko, Enteng. Nahihilo na ako sa sobrang takot. Sino ang may-ari ng mga pugot na ulong yun? Sino ang mga taong yun na ginawa nilang handa sa kasalang to? Baka may makarinig na sa atin, Ligaya, Tana. Pinahid ni Enteng ang luha sa mga mata ni Ligaya pagkatapos ay hinila siya nito para yakapin. Hindi niyo ba kayang ipagliban na lang muna yung kung ano man ang ginagawa niyo? Mariana, ikaw pala. Malapit nang matapos ang ritual. Siguro naman, kaya niyo pang maghintay ng ilang minuto para dyan sa tawag ng laman. Mali ka nang iniisip, Mariana. Wala kaming ginagawang gano'n ng nobya ko. Nahihilo lang siya, kaya ako siya inaalalayan. Kanina pa kasi masama ang pakiramdam niya eh. Ano nangyayari dito? Nagtatalo ba kayo ng asawa ko, Enteng? Wala naman, Imong. Nagpapaliwanag lang ako rito sa asawa mo na hindi kami gumagawa ng kahalayan nitong nobya ko habang nandito kami sa labas. Inaalalayan ko lang siya dahil kanina pa siya nakakaramdam ng hilo. Masama ang pakiramdam niya eh. Ganun ba? Sinipat ng noon ay nakangising si Asimo si Ligaya na ng mga sandaling yon ay nananatili pa ring nakasubsob ang mukha sa dibdib ni Enteng upang itago ang pangingilid ng kanyang luha. Ramdam ni Ligaya noon ang pangmamata sa kanya ng may edad ng lalaki. Ganon din ang mga matatalim na tingin na kanina pang ipinupukol ni Mariana sa kanya. Mukhang mahaba pa ang panahong gugugulin ng nobya mo, Enteng. Para masanay siya sa ganitong uri ng tanawin. Masyadong mahina ang sikmura niya. Para makipagrelasyon siya sa'yo. Mawalang galang na, Imong. Pero siguro ay problema ko na yon. Normal na tao lang si Ligaya. Kaya hindi mo maiaalis sa kanya na maapektuhan sa nakita niya. Hindi naman siya kagaya ng asawa mo. Na bata pa lang. Mulat na sa ganitong klase ng buhay. Mukhang may laman niyang sinasabi mo, Enteng. Nakakalimutan mo na ba kung sino ang karap mo? Agad na dumagundong ang dibdib ni Ligaya sa kaba nang maramdaman niya ang namumuong tensyon sa pagitan ni Enteng at ni Asimo. Bigla siyang napatunghay. Pasensya na po. Hindi sinasadya ni Enteng mga sinabi niya. Nag-aalala lang siya sa akin dahil kanina pa talaga masamang pakiramdam ko eh. Patawarin niyo sana siya. Abae, buti pa pala itong nobya mo, marunong ilugar ang sarili. Hindi lang pala siya maganda. Matalino pa. Halatang nangaasar si Asimo ng mga sandaling yon. Kaya naman, hinawakan ni Ligaya ng mahigpit ang kamay ni Enteng upang pakalmahin ito. Tama. Pasensya ka na, Imong. Hindi ko gustong mauwi sa pagtatalo itong usapan natin. Pasensya ka na rin, Mariana. Ang mabuti pa, pasok mo na muna sa kamalig yung nobya mo para makapagpahinga siya. Papasok na rin naman kami ni Mariana para pagsaluhan ang init ng unang gabi namin bilang mag-asawa. Kaya tatapusin ko na ang pulong na ito. Hindi na narinig pa ni Ligaya na sumagot si Enteng. Tango na lang ang naging tugon nito sa kaharap. Kahit na ramdam niyang nagtatagis ang mga bagang ng binata. Nang umalis sina Asimo at Mariana sa kanilang harapan, sinundan ni Enteng ng masamang tingin. Nakita ni Ligaya na lumingon ulit pabalik si Mariana sa kanilang pwesto. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na matalim ang ibinalik na titig nito kay Enteng, kundi isang tinging puno ng pagmamakaawa. Isang tinging tila ba humihiling na sana ay iligtas siya ni Enteng
sa kamay ng aswang. Sa wakas, tatapos din ang gabing to. Dito na lang muna tayo sa loob ng Kamalig, Ligaya. Pasensya ka na talaga kanina. At kailangan mo pang makita yon. Di pa rin maalis sa isip ko yung tsura ng mga pugot na ulo niyon, Enteng. Kakaawa naman sila. Halata sa mga mukha nila na pinahirapan muna sila bago binawian ng buhay. Hindi ko maiwasang isipin, baka ganun din mangyari sa akin dito. Shh! Huwag mong sabihin yan, Ligaya. Akong bahala sa'yo. Hindi ko hahayaang mangyari yon. Isa pa, sa totoo lang, hindi rin naman ako sigurado kung dapat mo bang kaawaan ng mga taong nagmamay-ari ng mga ulong yon. Halang din naman ang mga bitukan nila. Wala silang pinagkaiba sa mga aswang na lumapas sa kanilang mga katawan at lamang loob. Anong ibig mong sabihin? Nakarating ba sa'yo ang balita tungkol sa 3 talamak na presong nakawala sa kulungan noong 1 linggo? Naging malaking balita yon sa buong bayan. Oo, alam kong tungkol doon. Sila yung 3 kalalaki ang sinasabing ng biktima raw doon sa 2 bangkay ng mga kawawang bata na natagpo ang walang saplot sa ilog. Teka, huwag mo sabihin. Oo, Ligaya. Hindi naman totoong nakatakas ang mga yon sa kulungan eh. Ang totoo, ibinenta sila ng isang mataas na opisyalis ng pulisya kina Apo Goryong para gawing handa sa kasalang ito. Ibig mong sabihin, Enteng, kahit ang mga pulis, alam mo tungkol sa mga aswang na naninirahan sa lugar na to? Hindi lahat pero oo. May ilan sa kanilang alam ang tungkol sa mga aswang. Madalas matataas na opisyales na nakikipagkasundo sa mga angkang kagaya ng kina Apo Goryong para pagkakitaan tulad na lang ngayon. Diyos ko, hindi ako makapaniwala sa mga nalalaman ko. Saglit pa lang ako rito pero parang na ako mababaliw. Kailangan mong tatagan ng dibdib at isip mo, Ligaya. Unang araw pa lang to. Pero ay pinagtataka ko lang, Enteng, bakit tinadasalan pa ng mga aswang mga pugot na ulong yon? Bakit hindi pa nila isinama sa pagkain? Bahagi na yun ng tradisyon ng angkang ito. Kapag nambiktima sila ng mga tao, hindi talaga nila kinakain ang ulo nito. Dahil inililibing nila yon at dinadasalan bilang paghingi ng tawad. Sa paraang yun daw kasi, maiiwasang gambalain sila ng kaluluwa ng mga naging biktima nila. Parang mga tanga, diba? Enteng, may isa pa ako itatanong sana sa'yo, kung pwede. Ipagpabukas mo na lang muna yan, Ligaya. Masyado ka na maraming nalalaman ngayong gabi. Baka naman hindi nakayanin pa ng isip mo. Ang mabuti pa, magpahinga ka na lang. Huwag kang mag-alala dahil dito lang ako. Babantayan kita. Kinabukasan, halos 3:00 na ng hapon nang magising ulit si Ligaya. Nagising siya kaninang umaga pero kumain lang siya pagkatapos ay nakatulog ulit ng buong araw dahil na rin siguro sa pagod. Tahimik ang buong paligid nang magmulat siya ng mata. Ang tanging maririnig lang sa labas ay ang mga huni ng mga panggabing ibon na nagsisimula ng lumipad sa paligid. Hindi nakita ni Ligaya si Enteng sa loob ng kamalig kaya naman naisipan niyang sumilip sa maliit na pagkakasiwang ng bintana. Hindi na niya pinagkaabalahan pang buksan. Ano na ba ang plano mo, Enteng? Wala ka na ba talagang planong iligtas ang anak ko sa kamay ng walang hiyang asim mo yan? Talaga bang hindi mo na siya mahal? Kung sa bagay, may nobya ka na nga pala. Dinala mo pa rito at ipinakilala dyan sa mag-amang halimaw na yan. Hindi mo alam kung gaano katinding iniyak ni Mariana kagabi nang makita niyang hinahalikan mo ang babaeng yon. Aling ina, huwag niyo akong pangunahan. Hindi ako basta-basta pwedeng gumawa ng akbang. Lalo na kung alam kong maraming madadamay at pwedeng maapektuhan sa gagawin ko. Maghintay lang ho kayo. Tutuparin ko ho ang pangako ko sa inyo. Maghintay? May aasahan pa ba talaga kami ng anak ko sa iyo? Alam mo, Enteng, ipinagkatiwala ko sa iyo si Mariana doon dahil akala ko iba ka sa mga tarantadong yan.
Pero nagkamali ako. Nakalimutan kong kahit papano, nananalaytay pa rin pala sa ugat mo ang dugo ng mga aswang. Magkakamag-anak nga kayo. Aling ina, ano ba? Diyos ko, si Enteng. Isa ring aswang si Enteng. Biglang napaatras si Ligaya dahil sa narinig na pag-uusap na yon ni Enteng at ng isang may edad na babae sa labas mismo ng kamalig na kinaroroonan niya. Dahil doon ay hindi niya sinasadyang matabig ang maliit na misita na siyang lumikha ng ingay na ikinahinto ng pag-uusap ng dalawa. Ilang saglit pa ay bumukas ang pinto ng kamalig at pumasok si Enteng. Ligaya, magpapaliwanag ako. Hindi. Aswang ka pala, Enteng. Huwag ka lalapit sa akin. Huwag ka lalapit, kundi... Biglang kinuha ni Ligaya ang nakakwintas na botelya sa kanya at iniyakmang iwiwisik yun kay Enteng. Wala siyang ideya kung gagana ba yun sa binata pero wala rin naman siyang ibang naisip na gawing panlaban kundi yun dahil binalot na ng matinding kilabot ang isip niya. Teka, Ligaya. Huwag mong gagawin yan. Huwag mong gamitin laban sa akin ang pangontrang yan. Hindi ako kalaban. Pero aswang ka, Enteng. Nilinlang mo ko. Hindi mo sinabi sa akin na kamag-anak ka pala ng mag-amang yon. At anong balak mo gawin sa akin, ha? Balak mo rin ba akong ialis sa kanila para gawing handa? Ha? Ligaya, nagkakamali ka. Hayaan mo na lang muna kasi ako magpaliwanag. Kung gusto kitang saktan, di sana ginawa ko yan noong natulog ka pa. Kung kailan wala ka pang kalaban-laban. Hindi ko sinabi sa iyo na galing din ako sa lahi ni Naimong at Apo Goryong dahil alam kong ganito ang magiging reaksyon mo. Hindi kita mapoprotektahan kung kahit ako mismo, nilalayuan mo eh. Kaya kinailangan kong itago yun sa iyo. Pero maniwala ka sa akin, Ligaya. Wala akong balak na saktan ka o ang kahit na sinong taong wala namang ginagawang masama sa akin. Hindi naman kami kabilang sa direktang angkan ni na Apo Goryong eh. Malayong kamag-anak na nila kami. Isa pa, hindi rin naman ako purong aswang, Ligaya. Normal na taong nanay ko. Habang ang tatay ko naman, kalahating aswang lang. Kung ganon, anong kinakain mo? Mga buhay na hayop lang, ganun ba? Hindi. Pinalaki ako ng nanay ko bilang isang normal na tao, Ligaya. Wala akong kahit nakatiting na pagkahayok sa dugo o laman ng tao man o hayop. Halos pareho lang tayo. Kumakain ng mga luto at normal na pagkain. Hindi ako kagaya ni Naimong at Apo Goryong at ng iba pang direkta nilang kamag-anak na kumakain ng tao. Matagal nang kumalas sa ganoong gawain ng pamilya namin. Kaya kahit si Chupiping, hindi na rin ginagawa yon. Kung ganon, anong ginagawa niyo rito? Ba't kayo nakikisama sa mga ganitong klaseng pagtiriwang ng mga aswang? Ano, nagbabalik loob kayo sa kanila? Nagkakamali ka. Nandito lang naman kami dahil ayaw na ni Chopiping ng gulo. Pinakikisamahan niya lang ang pamilya ni na Apo Goryong para hindi sila manggulo sa baryo kung saan kami nakatira. Ayaw na ayaw kasi na Apo Goryong na may mga kalahi silang hindi sumusunod sa kanilang tradisyon. Pakiramdam nila, humihina ang angkan nila kapag may mga katulad naming tumitiwalag sa kanilang mga pinaniniwalaan. Kaya pinagbabantaan nila ang buhay namin. Pati na rin ang mga tao sa paligid namin. Inuubos nila kami para sumunod kami sa gusto nila. Diyos ko, Enteng. Isuot mo na ulit yung kwentas mo, Ligaya. Hindi kita sasaktan. Pasensya ka na, Enteng. Hindi ko na kasi talaga alam ang gagawin. Sobrang natatakot na ako. Alam ko. Ayos lang sa akin yun. Basta pagkatiwalaan mo lang sana ako, Ligaya. Hindi kita ipapahamak. Mamamatay muna ako bago may mangyaring masama sa'yo. Nasaan nga pala yung nanay ni Mariana? Kausap mo lang siya kanina. Tumakbo siya nung narinig naming may kumalabog dito sa loob. Akala niya siguro may nakikinig sa aming aswang. Ba't galit na galit siya sa'yo kanina? Ano ba yung sinasabi niyang ipinangako mo raw? Tungkol yun sa plano kong pagliligtas kay Mariana. Pagliligtas? Oo. Balak namin siyang itakas kay Asimo.
bago pa tuluyang makumpleto ang seremonya ng kasal nila. Ano? Pero paano? Tsaka, kailan mo naman balak gawin yon? Bukas sana, bago ang huling ritual na gagawin sa katawan ni Mariana bilang pagkumpleto sa pag-iisang dibdib nila. May plano na kami ng mga kaibigan ko, pati na rin ang ibang mga kamag-anak ni Mariana na narito rin ngayon. Kaya lang ano? May nagbago sa plano namin, Ligaya. Huh? Imbes na bukas, ngayon na namin isasagawa ang pagpapataka sa kanya dahil mukhang may bagong balak na gawin si Imong. Busy talagang walang iyang yun. Hindi pa nga sila tuluyan na ikakasal ni Mariana. Nakahanap na naman siya ng bagong babaeng makukursandahan. Manang-mana talaga siya sa walang hiyan niyang ama. Ano? May bago na naman siyang gustong asawahin. Sino na naman yun? Ikaw. Ano? Mukhang nagustuhan ka niya kagabi, Ligaya. Ay, hindi. Hindi pwede yan. Ayoko, Enteng, ayoko. Huwag ka mag-alala. Hinding-hindi ako papayag na mahawakan ka niya. Kahit ang dulo man lang ng buhok mo, magkakamatayan kaming dalawa. Kaya kalmahin mo lang ang sarili mo, ha? Mamayang gabi pa ilalabas ni Asimo si Mariana sa kwarto nila. Kaya kailangan muna nating maghintay. Mamayang gabi pa tayong tatakas? Oo, Ligaya. Pasensya ka na. Pero kailangan ko rin kasing iligtas si Mariana. Nangako ako sa kanilang mag-ina noon pa na hindi ko hahayaang makasal siya kay Imong. Kailangan kong taparin yun. Naiintindihan ko. Gusto mo siyang bawiin kay Asimo, tama? Mukha namang ikaw pa rin ang mahal niya eh. Pero, wag mo sana ako ipapalit sa pwesto niya para lang magawa niyang magsamang dalawa. Nakikiusap ako sa iyo, Enteng. Ay, ayoko pang... Bakit ko naman gagawin yun? Huwag mo ang isiping gagawin ko yun sa'yo. Hindi mo ako masisisi, Enteng. Nobya mong pinag-uusapan natin dito eh. Siyempre, diba? Gagawin mo lahat para lang mailigtas mo siya. Teka, sino bang may sabi sa'yong nobya ko siya? Kahit kailan, hindi ko naging karelasyon si Mariana, no? Ang totoo, kababata ako si Mariana. Kababata namin siya ni Imong. Noon pa man, matagal nang may gusto si Imong kay Mariana. Pero ako ang gusto nito eh. Pero ako, wala akong gusto kay Mariana. Kapatid lang ang tingin ko sa kanya kahit noon pa. Natahimik si Ligaya sa sinabi ni Enteng. Naghintay siyang magpatuloy ito. Yun nga lang, sobra akong naawa sa kanya nang malaman kong nakatakda siyang gawing alay kay Imong pagtanda namin. Kaya noong mga teenager kami, ipinangako kong ililigtas ko siya. Sinabi ko sa kanya na aagawin ko siya kay Imong. Simula nun, akala niya ay pareho na kami ng nararamdaman sa isa't isa. Kaya nga galit na galit sa akin si Imong eh. Kaya ngayon, mukhang gusto niya akong gantihan. Gantihan? Paano? Sigurado akong sinasadya niyang kurso na daan ka dahil alam niyang ikaw ang babae para sa akin, Ligaya. Ano? Ano sinasabi mo dyan, Enteng? Anong ako ang babae para sa'yo? Isang araw pa lang tayo magkakilala. Napakamot sa ulo si Enteng. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag kay Ligaya ang nangyayari. Ganito kasi yun, Ligaya. Makinig kang mabuti. Hindi ba't alam mo na may dugong aswang na nananalaytay sa ugat ko? Ano namang kinalaman nun sa mga sinasabi mo? Kasi ang mga aswang, may kakayahan silang malaman kung sino ang mga magiging kaparehan nila sa buhay. Nalalaman namin yon sa pamamagitan ng pakiramdam o di kaya amoy. Gaya ng nangyari sa akin kagabi nung makaamoy ako ng napakatamis dahil nasa malapit ka. Hindi mapaniwalaan ni Ligaya ang mga naririnig ng mga sandaling yon, pero hindi niya mawari kung bakit parang naniniwala agad siya sa lahat ng sinasabi ng binata. Kapag nakatagpo ng kapareha ang isang aswang, o kahit katulad ko lang na may katiting na dugong aswang, hindi na nila ito magagawang talikuran. Hindi man sila kilalanin, umahalin pabalik, mananatili ang damdamin nila habang buhay. Teka, Enteng.
nasisiguro mo ba talagang ako yun? Ikaw yan, Ligaya. Hindi naman ako pwedeng magkamali. Nang una kitang maamoy sa labas ng bakuran, sigurado na talaga akong ikaw yon. Pero paano naman ako? Wala akong ganyan. Hindi ako aswang. Bakit parang ang bilis ko nagtiwala sa'yo? Basta ang alam ko, sa sandaling makita namin ang kapareha namin, mararamdaman niya rin yon, kahit hindi mo alam kung bakit. At kahit itanggi mo pa, Ligaya, alam kong dama mong hindi kita kayang saktan. Paano kung hindi ko pala kayang ibalik sa'yo yung pagmamahal mo na yan? Hindi kita pipilitin na tanggapin ako, Ligaya. Ni hindi kita pipilitin na manatili sa tabi ko pagkatapos ng lahat ng to. Ang tanging hiling ko lang naman ngayon, hayaan mo akong protektahan ka hanggang sa makaalis ka rito. Hanggang sa maihatid kita ng ligtas sa inyo. Napatungo si Ligaya. Hindi man niya lubos na nauunawaan ang sinasabi ni Enteng. May isang bahagi sa puso at isip niya na alam niyang naniniwala talaga sa mga sinasabi nito. Hindi niya alam kung epekto yun ang sinasabi nitong koneksyon nila o kung sadyang nadadala lang siya sa mga sinasabi nito. Bago pa siya makasagot, bigla silang may narinig na napakalakas at umaalingaw-ngaw na huni sa paligid. May narinig silang sunod-sunod na mga yapak sa labas ng kamalig, kaya mabilis na napatayo si Enteng at agad na sumilip sa siwang ng bintana. Anong nangyayari sa labas, Enteng? May mga tao sa labas, pero hindi ko pa sigurado kung sino. Baka mga aswang yan, Enteng. Diyos ko po, bakit kising na sila? Umaga pa. Shh! Huwag ka muna maingay. May paparating. Nakita ni Ligaya na gumagalaw-galaw ang tainga ni Enteng, kaya medyo kinilabutan siya. Dahan-dahang lumapit si Enteng sa pinto at inilapat ang palad niya sa kahoy nito at nakiramdam. Halos pigilan naman ni Ligaya ang hininga niya habang tahimik na lumalapit sa bintana. Sa pagitan ng katahimikan, narinig nila ang isang pamilyar na boses mula sa labas. Enteng! Enteng! Buksan mo itong pinto! Ang tsupiping mo ito! Chong, kayo lang pala. Magsabi ka nga ng totoo sa aking bata ka. Anong kalukuhan na naman ang pinaplano mo? Umuwi ako saglit sa kabilang baryo, Enteng. Hindi ko akalaing aamutan ko doon ng mga kabarkada mo na naghahanda na parang meron silang lulusumin. Kung ganun ho, Chong, wala nang punto kung itatago ko pa sa inyo. Pasensya na ho kayo, pero hindi ko na kayang mabuhay sa takot. Kami ng mga kaibigan natin. Ano ang balak mong gawin? Lulusubin namin sina Apo Goryong at Imong mamaya. Bago pa nila matapos ang ritual nila kay Mariana, tatapusin na namin ang buhay ng magamang iyon. Kung ganyan ang balak ninyo, sa tingin ko, kailangan nyo nang magmadali. Gising na ang karamihan sa kanila. Ngayon pala, sa palagay ko, may ibang nakahalata sa mga kilos ninyo, pati na rin sa kamag-anak ni Mariana. Kumilos na kayo, Enteng, habang maaga pa. Sige, salamat ho, Chong. Mabuti na lang maraming dalang maliliit na botelya noon si Ligaya sa kanyang bayong. Iyon ang ginamit nila para pagsalitan ang pangontrang ginawa ng tiyahin niya para naman hindi yun maubos agad sa isang saboy lang sa aswang kung sakaling may makaharap sila. Nagmadali sila habang naghahanda para sa mga pwedeng mangyari sa loob lang ng ilang sandali. Maya-maya pa narinig na nila ang ingay na maghuhudyat ng katapusan para sa malulupit na aswang. Teka, anong ingay yun? Parang ang daming tao, Enteng. Saka, saan galing ang amoy na yun? Parang may nasusunog. Mukhang nandiyan na sila. Sino? Ang mga tutulong sa atin. Maganda ka na, Ligaya. Oo, sige. Saan galing ang apoy na yun? Sino nagsimula ng sunog na ito? Punyeta! Amang!
Nasaan ka, Mang? Ramdam nila ang gulo sa labas at dinig nila ang naging pagsigaw na yon ni Asimo, pero wala ni isang sumagot dito. Sa halip, lalo pang lumakas ang mga sigawan sa labas. Tila ba lalong lumaki ang gulong nangyayari. Mga kabaryo ni Enteng! Mga walang hiya kayo! Papatayin ko kayo! Halos mapasubsob si Ligaya sa lupa sa biglaang pagyanig ng kamalig. Napakapit siya ng mahigpit sa braso ni Enteng, habang ang binata naman ay mabilis na lumapit sa siwang ng bintana upang silipin kung ano ang nangyayari sa labas. Patay na siya, Apo Guryong! Patay na siya! Ano, Enteng? Enteng, ano? Ano nakita mo nangyayari dyan sa labas? Diyos ko! Si Apo Guryong, Ligaya, nasusunog siya. Ano? Hindi na nakapagpigil pa si Ligaya. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana at suminip, at doon niya nakita ang eksena sa labas. Si Apo Guryong nakahandusay sa gitna ng bakuran, kumikislot-kislot pa habang lumalagablab ang buong katawan. Hindi na ito makasigaw, pero kitang-kita ni Ligaya ang aktwal na pagpuputukan ng balat nito sa sobrang init, habang ang apoy ay unti-unti itong nilalamon ng buo. Diyos ko! Amang! Ang amang ko! Tulungan ninyo ang amang ko! Huwag kang bibitiw, Amang! Huwag kang bibitiw! Pero wala nang nagawa pa si Asimo. Sa isang iglap, biglang sumiklab ng mas mataas ang apoy na lumalamon sa kanyang ama, at tuluyan ng bumagsak ang katawan ng matandang aswang. Wala na itong buhay. Nagtagis bigla ang bagang ni Asimo. Kitang-kita sa mga mata niya ang puot, ang matinding galit. Nanginginig pa siya habang dahan-dahang tumatayo at inililibot ang tingin sa paligid. Sino ang may kawa nito? Lumabas kayo! Papatayin ko kayo! Ligaya, Enteng? eto ng pagkakataon natin. Pumakas na tayo. Kunin mo ng gamit mo at umalis na tayo dito, bilis! Hindi na umangal pa si Ligaya at agad na dinampot ang bayong niya bago sila nagtatakbo ni Enteng palabas. Nakita nilang nagwawala si Asimo nang pumasok ito pabalik sa natutupok na rin nilang lungga. Tila may hinahanap ito pero wala ito sa sarili, kaya hindi sila nito napansin. Ganon din ang iba pang mga aswang na naguunahang iligtas ang kanilang mga sarili at biglang nawalan na ng pakialam sa kanilang pinuno. Ang mga kaibigan at kabaryo kasi ni Enteng noon sa labas ng bakuran, panay ang paghahagis ng dinamita sa mismong bahay ni Asimo. Tinitira din nila ang mga aswang na namamataan nilang tumatakas gamit ang kanilang mga sumpak. Halatang pinaghandaan nila ang ginawa nilang paglusob ng gabing yon sa kuta ng mga aswang. Takbo, Ligaya! Bilisan na habang wala pa sa wisyo si Imong! Oo, Enteng! Talaga bang balak mo na akong iwanan dito, Enteng? Si Mariana! Talaga bang wala nang ibang mas mahalaga sa'yo, Enteng? Kundi ang babaeng yan. Siya lang ang balak mong iligtas. At ako, iiwanan mo na lang ditong mamatay kasama ng mga aswang. Pasensya ka na, Mariana. Nawala bigla sa isip Ano ko ba na... kayong dalawa? Huwag na kayo magdrama. Bilisan na natin, tumakbo na tayo. Umaalis na mga tao, oh! Enteng! Ligaya! Chong! Tumakas na tayo, bilisan nyo! Hindi na mahanap ng mga kasama natin si Imong. Mukhang nakatakas na siya. Nakailigtas na namin lahat ang natitirang tao rito. Pati na rin ang nanay mo. Mariana, halina kayo. Bilisan niyo! Hindi na nga sila nag-aksaya ng pagkakataon at sumunod na sila kay Chopiping. Hindi binitiwan ni Enteng ang kamay ni Ligaya habang tumatakbo sila palayo sa noon natutupok ng lungga ng mga aswang. Mabilis na kumalat ang apoy doon
dahil sa gasolinang ipinalibot ng mga kabaryo ni Enteng sa buong lugar. Ultimo ang mga halaman hindi nakaligtas sa galit na apoy na siguradong aabo sa lahat ng bagay na naroon, kabilang na ang mga bangkay ng pinatay nilang mga aswang. Hindi kayo pwedeng dumiretso pabalik sa baryo natin, Enteng. Sigurado akong doon unang-unang pupunta si Imong para hanapin ka. Alam na niyang ikaw ang nagpasimuno ng paglusob natin ito sa kanila. Huwag ko kayong mag-alala, Chong. Iuuwi ko na rin naman si Ligaya sa kanila ngayon dahil mas ligtas siya doon. Ako nang bahala sa kanya. Pero Enteng, isama mo na rin si Mariana. Hindi rin siya pwedeng makita ni Imong. Ayos lang ba sa'yo yun, Ligaya Iha? Oo naman ho, Mang Piping. Wala hong problema sa akin. Oh, yun naman pala eh. Kung gano'n, lumakad na kayo. Nang gabing yon, natupad ni Enteng ang pangako niya kay Ligaya. Naiuwi nito ang dalaga pabalik sa kanyang tiyahin ng buo at ligtas. Sinalubong sila ng Tiyaamor ni Ligaya ng gabing yon na puno ng pinaghalo-halong mga emosyon, pag-aalala, inis, pagtataka at tuwa na sa wakas ay nakauwi na ang pamangking si Ligaya. Agad namang ipinaliwanag ni Ligaya kung anong nangyari sa kanya sa loob ng 2 araw na nawala siya. Mabuti na lang at talagang naniniwala si Tiyaamor sa mga bagay na tungkol sa kahit anong kababalaghan dahil na rin laki ito sa probinsya. Dahil doon, ito pa mismo ang nag-alok kina Enteng at Mariana na doon muna sila tumuloy hanggat delikado pa kung uuwi sila. Ilang araw din silang magkakasama sa iisang bahay. Dahil doon ay mas lalong naging malapit si Enteng at Ligaya sa isa't isa, habang si Mariana naman, animo biglang napipi. Simula nang makaligtas sila laban sa kamay ng mga aswang ay halos bilang lamang sa daliri kung ilang beses ito nagsalita. Tahimik lang ito at palaging may sariling mundo. Ganoon pa man, hindi na lang sila nagreklamo pa. Sa isip ni Enteng at Ligaya noon, baka masyado lang na-trauma si Mariana sa nangyari. Naniniwala silang magiging ayos din ito, lalo at tila ba nagiging normal na ang kanilang buhay. Wala na ang banta ng mga aswang, natalong na nila ang mga ito. Pero akala lang pala nila yon. Bigla na lamang naalimpungatan noon si Ligaya nang makarinig siya ng nakakangilong tunog na tila ba nayuyupi o kinakalmot na yero. Pero bukod doon ay may naririnig din siyang nagsasalita. Mabuti naman at nandito ka na, asawa ko. Akala ko hindi ka na darating. Bilisan mo, pumasok ka rito. Parusahan mo ang babaeng naging dahilan kaya nagawang pagtaksila ni Enteng ang lahi niyo. Bilisan mo, Imong, habang hindi pa nagigising ang iba. Ano nangyayari dito? Ha? Asimo? Buhay ka pa? Bakit, Ligaya? Sa tingin mo ba talaga mabilis niyo lang na mapapatay ang anak ni Apo Goryong, ha? Mariana, anong ibig sabihin nito? Bakit tinutulungan mo siya? Akala ko... Ikaw ang may kasalanan nito. Sa tingin mo ba, papayag lang akong makuha mo si Enteng sa akin ng ganun-ganun lang? Hindi! Ikaw ang nagpapunta kay Asimo rito? Paano? Nag-iwan ako ng amoy sa lahat ng dinaanan natin. Bago pa tayo makarating dito sa inyo, Ligaya, gamit ang sarili kong dugo. Diyos ko, Mariana! Baliw ka! Akmang tatalon sana palayo si Ligaya noon mula sa higaan niya pero bigla na lang siyang pinigilan ni Mariana. Mariana! Bitiwan mo ko! Ano ba? Sige na, Imong! Patayin mo ng babaeng ito! Patayin mo siya! Pagkatapos ay sasama na ako sa iyo at bubuo ulit tayo ng panibago nating palalaking lahi. Ano ba? Iganti mo lang ako, Imong. Iganti mo ako sa babaeng ito! Sa isang iglap, bumaliktad at tumiwarik si Asimo na parang paniki. Itinukod nito ang mga paa sa kahoy na pinagpapakuan ng pinilas ni Tumyero at sa isang mabilis na kilos,
ay nahablot nito ang buhok ni Ligaya na siyang pilit naman nitong hinila na para bang may balak itong hugutin ang ulo niya sa pamamagitan noon. Enteng! Tulong! Enteng! Pero hindi siya pinansin ni Asimo. Lalong hinigpitan nito ang hawak sa buhok ni Ligaya. Halos mapunit ang anit niya sa lakas ng kapit nito. Nasa alanganin na siya, pero bigla na lang noong may naalala si Ligaya. Ang kwintas niya. Pilit niyang inabot yun. Nanginginig man ang kamay, mabilis niyang hinila ang maliit na botelya mula sa kanyang leeg at isinabo yon sa kamay ni Asimo na nakahawak sa kanyang buhok. Imong! Walang yaka talaga ang aswang ka! Siya namang pasok ni Enteng noon sa kwarto ni Ligaya na may dalang tulos na kawayan. Sobrang bilis ng naging kilos nito nang makita pa lang si Asimo na nakatiwarik. Sinibat ni Enteng ang aswang gamit ang tulos na yon kaya naman napaigik ito sa sakit. Ligaya, Enteng! Ano bang nangyayari dito? Chang, meron hong... Nasaan na si Asimo? Enteng, bigla siya nawala. Biglang nawala ang aswang. Wisit! Napakagaling talagang tumakas ang isang yun. Ano ka mo, Ligaya? Nandito ang aswang? Nagpalinga-linga sila pero wala na si Asimo. Sobrang bilis nitong nawala sa kanilang paningin. Kaya naman sa paghahanap nila ay hindi na rin nila namalayang tumatakbo na pala si Mariana palabas ng bahay. Hindi! Hindi ako papayag! Hindi ako sasama sa iyo, Imong! Hanggat hindi mo napapatay si Ligaya, hindi ako papayag! Teka! Saan ka pupunta, Mariana? Anong sinasabi niya? Mariana! Bumalik ka rito, Mariana! Akma pa sanang hahabulin ni Enteng si Mariana noon pero nasa bukana pa lang siya ng pintuan ng bahay. Nagulat sila nang makitang mula sa himpapawid ay bigla na lang bumulusok pa ibaba ang malaking bulto na lumilipad na si Asimo. At sa isang iglap ay dinagit nito ang tumatakbong si Mariana. Mabilis na inangkla nito ang braso sa katawan ng babae. Nabigla si Enteng at Ligaya. Sa isang iglap, malayo na ang narating ng dalawa. At sa huling sandali bago tuluyang mawala sa kanilang paningin, pumailan lang sa ere ang isang malakas na sigaw. Yun na ang huling beses na may nakakita kina Mariana at Asimo. Pagkatapos ng gabing yon, parang naglaho na lang silang dalawa. Wala ni isang bakas, ni isang palatandaan kung saan sila napunta o kung buhay pa ba sila matapos ang lahat. Hinanap sila ng pamilya ni Mariana. Halos baliktarin nila ang buong bayan. Nagtanong sa mga tao sa mga karatig baryo, humingi ng tulong sa mga albularyo. Pero kahit anong gawin nila, wala silang nakuha ni isang sagot kung nasaan si Mariana. Hanggang sa napagod na lang silang lahat at kalaunan ay huminto na sa paghahanap. Ang tanging naiwan na lang sa kanila ay ang takot at mga alaala ng isang bangungot na muntik nang hindi matakasan ni Ligaya at Enteng noon. Natural lang na magalit ang pamilya ni Mariana. Sa totoo lang ay sinisi nila ang lahat kay Enteng pero ano pa nga bang magagawa nila? Hindi rin naman kasalanan ng binata. Kung noon pa man ay iba na ang naging tingin ni Mariana sa malasakit na ipinapakita niya rito. Pinilit pa ngang iligtas ni Enteng si Mariana pero ito na rin mismo ang gumawa ng paraan para mapahamak siya. Yon ay sa sobrang kagustuhan niyang mawala sa landas niya ang karibal na si Ligaya. Matagal bago tuluyang nakarecover sina Ligaya at Enteng sa pangyayaring yon ng buhay nila. Ilang linggo rin silang balisa. Gabi-gabi bumabalik sa kanilang bangungot at ang takot na baka isang araw bigla na naman silang gambalain ng aswang. Sa tuwing ipipikit nila ang kanilang mga mata, nakikita nilang muli ang nagliliyab na katawan ni Apo Goryong.
ang mga pugot na ulo ng mga naging biktima ng mga ito at ang galit na mukha ni Asimo nang tangkain itong wakasan ang buhay ni Ligaya. Pero dahil din sa pangyayaring ito, mas lumalim ang pagkakaunawaan nila dahil naging sandigan nila ang bawat isa. Sa takot, sa pangamba, sa pangungulila, sa normal na buhay, natagpuan nila ang isa't isa bilang sandalan. Hanggang sa dumating ang araw na nagpasya si Enteng na ligawan na nga sa wakas si Ligaya. Hindi niya minadali ang dalaga, wala siyang inasahang sagot kaagad, pero habang lumilipas ang mga araw, unti-unting natutong buksan ni Ligaya ang puso niya para kay Enteng. Sa kabila ng lahat ng nangyari, natuto siyang magtiwala sa binata at sa wakas, kalaunan ay nahulog na ng tuluyan ang loob niya rito. Sinagot niya si Enteng ng isang matamis na oo at mula noon ay hindi na sila naghiwalay. Iniwan nila ang lumang buhay sa probinsya at lumipat sa ermita kung saan sinimulan nila ang bagong yugto ng kanilang buhay, malayo sa anino ng mga aswang na minsang naging bahagi ng kanilang nakaraan. Isa lang ang kwentong ito sa marami pang naipon ko habang nakikipagsapalaran ako sa buhay noon. Sa totoo lang ay ito ang naging libangan ko para hindi ako mapasuko ng mga pagsubok na kinakaharap ko sa kalye noon. Salamat sa pakikinig at sa oras na inilaan niyo para sa kwentong ito. Sana'y nagustuhan niyo ang storya ng isang tindera na napadpad sa isang kakaibang kasalan at ng isang binatang hindi niya inakalang magiging bahagi ng kanyang habang buhay. Kung gusto niyong marinig ang iba pa sa mga karanasang naipon ko, sabihin lang po ninyo sa comments. Babasahin ko ang mga sagot niyo at kapag marami ang nagkagusto, magpapadala ulit ako ng sulat dito sa kwentong Takip Silim. Sa ngayon, dito ko na lang muna tatapusin ang kwentong ito. Hanggang dito na lang po muna. Ako nga pala ulit, si Mutya.